Eto, para sa akin, yung pag sinabi mong tamad, ito yung mga batugan kung tawagin sa atin. Hindi bawal dito yun, yung mga ganong ugali. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. May gusto akong mapag-usapan ngayong araw na to. Yung tungkol to sa mga napapanood ko sa social media, dito sa YouTube, Facebook, saan pa ba, TikTok, yung mga ganun. Yung about sa mga bawal ang tamad sa Canada. Yun, siguro ilan sa inyo mga or karamihan sa inyo na panood na din yung mga content na yan or mga video na yan, yung mga nagsasabi na kapag tamad ka hindi ka pwede dito sa Canada or bawal dito sa Canada yung tamad daw. Yun yung gusto kong liwanagin. Hindi kasi ako sang-ayon dun na sasabihin na bawal yung tamad dito sa Canada. Pag sinabi kasi nating bawal or para bang nasa batas yun na bawal kang maging tamad. Parang wala yata sa batas yun na bawal kang maging tamad. Kasi pag sinabi mong bawal, hindi mo pwedeng gawin or kapag ginawa mo mapaparusahan ka, may multa o kung ano man, may kulong or something, di ba? Wala namang ganun na kahit na tamad-tamad dito sa Canada hindi naman napaparusahan, di ba? So kaya hindi ako sang-ayon dun sa sasabihin na bawal ang tamad sa Canada. Kaya ako to gustong mapag-usapan kasi halimbawa yung ano na pala na natin to in general na. Huwag lang sa Pilipino, huwag lang sa mga Pinoy, mga kababayan natin. Lahatin na natin yan. Maliban na lang sa mga lokal. Pag sinabi nating lokal, yung mga Canadian, yung mga taga rito. Ayun, medyo may katagalan na rin ako dito sa Canada, 14 years. So, marami na rin tayong mga marami na ako napasukan na trabaho, marami na tayong nakilala na mga kababayan, mga foreign worker din or mga immigrant din na galing sa iba't ibang panig ng mundo. So, sa madaling sabi, may makakasalubong ka talaga o may nakasalubong na ako, halubilo na mga may ganong ugali Pero paano ba natin sasabihin na tamad yung isang tao? Kapag ba hindi nag-overtime yung isang tao, tamad na o hindi nag-overtime sa kanyang trabaho, tatawagin na ba nating tamad yon? Or yung isa lang yung trabaho, di ba multiple jobs, so isa lang yung trabaho nung isang tao dito sa Canada, tamad na ba tawag natin doon sa kanila? Paano pa ba natin yung isang tao na tatawagin nating tamad? O sa trabaho halimbawa, yung mga PTEX lang sa trabaho, tamad ba tawag sa kanila? Tama ba na tawagin yung mga yun na tamad sa trabaho or yung mga magugulang sa trabaho? Uulitin ko hindi lang Pilipino, hindi lang Pinoy, lahatin na natin yung mga immigrants na nandito sa Canada or kung nasan man lupalop ng mundo yon. So para sa akin, yung mga ganon, yung hindi nag-overtime, isa lang yung work, petik sa trabaho or yung magulang sa trabaho, gusto niya lang kung ano yung linya niya, yun lang yung gagawin niya, ayaw tumulong sa iba halimbawa, yung mga ganun. Para sa akin hindi tamad yung mga yon. Kagaya ng hindi nag-overtime, hindi ko siya pwedeng tawaging tamad kasi hindi ko naman alam kung ano yung dahilan niya. Maaaring may dahilan siya na mas matimbang yung
hindi niya pag-overtime kaysa sa pag-overtime, di ba? Hindi ko pwedeng husgahan o ayoko manghusga sa ganung klaseng tao. Kasi kung sapat naman na yung kinikita niya na dun sa regular hours para buhayin yung sarili niya or yung pamilya niya, nababayaran naman na niya lahat yung kung ano yung mga dapat niyang bayaran, di ba? So paano ko siya tatawaging tamad o parang hindi ko siya mahusgahang tamad. Maaring mas gusto niya mag-spend ng more time sa pamilya niya. So yun, 'di ba? Yung mga ganong tipo. Yung namang pitik sa trabaho, yun na tayo madiskarte sa trabaho yung mga yun. 'Di ba? Ayun, nakakapitik sila eh. Nasa ano na yun, nandun na yun sa mga nagmamanage. Halimbawa, supervisor or foreman or kung ano man tawag, manager. Nasa kanila na yon kung paano nila hinahandle yung mga tao nila, di ba? Or yun doon sa mga magugulang sa trabaho. Marami tayo niyan, marami tayong mga kababayan na ganyan. O hindi man marami, mayroong ganyan. Kahit sang sulok yata ng mundo may ganon. O kahit anong lahi. So, tamad din ba tawag doon sa kanila? Sa tingin ko hindi. Magulang lang talaga sila sa trabaho. Pero nagtatrabaho sila, 'di ba? Mapasok sa trabaho. At doon naman sa mga yung talagang tamad. Ito para sa akin yung pag sinabi mong tamad, ito yung mga batugan kung tawagin sa atin. Yung ayaw talaga maghanap ng trabaho, gusto ibigay na lang lahat kung ano yung pangangailangan nila, ibibigay na lang ng magulang or nung anak, kabaliktaran. Kasi meron nga rin naman talagang ganun, or ng kapatid, maasa sa kapatid or sa magulang na nasa abroad, 'di ba? Nasa bahay na pahiga-higa, computer na nagigames na lang or nagsusugal, inom. Yung mga ganung klaseng tao, yung mga hindi ultimong trabahong bahay ayaw gawin, iaasa pa sa iba. Yun yung talagang tamad na tao. Yun yung para sa akin. Alam ko naman may iba-iba tayo ng pananaw, pero para sa akin yun yung mga taong tamad. Ito kasi inaano ko let's say napanood nung isang Pilipino, magpalagay natin Pinoy na aplikante papunta dito sa Canada, napanood niya yung mga ganung video na bawal dito yung tamad, mukhang tinamaan yung tao. Mayroon siyang ganung pag-uugali, 'di ba, na medyo easy lang sa buhay. Baka mamaya mawalan ng ganang mag-apply yon o iporsige yung kanyang pag-a-apply, 'di ba? Kaya para sa akin, kung mapanood nyo tong video na to at medyo may ganun yung sa tingin nyo, sarili ninyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Ituloy nyo yung pag-a-apply ninyo at sipagan ninyo yung pag-a-apply nyo papunta dito sa Canada. Hindi bawal dito yon yung mga ganung ugali. Pero ito yun. Ngayon, pag dumating na kayo dito sa Canada or nandito na kayo sa Canada, kung sino man yung mga yon, kung ano man yung kalalabasan ng magiging buhay nyo dito sa Canada, kayo yun. Nasa individual, nasa sa atin yun, di ba? Kaya nga sabi ko, wala akong problema sa mga ganung tao. Hanggat hindi sila manghihingi sa atin or sa inyo, walang problema. Yung problema nila yung sarili nila. Kung pag ganun nga yung gusto nilang buhay. Kaya ako wala akong issue sa mga ganung klaseng tao. Kahit pa magkaroon ako ng kasama sa trabaho na ganung klaseng tao, yung sabing pitex, para sa iba kasi yung mga pumipitik sa trabaho or mga magugulang sa trabaho, para sa ibang tao tamad na tingin nila dun ako wala akong issue dun. Bahala ka sa buhay mo, performance mo yan, diba? Hindi naman ako yung gagawa ng performance mo, or hindi rin naman ikaw gagawa ng performance ko Ngayon kung matino naman yung aking boss, yung ating boss, manager or foreman or supervisor, kung ano man tawag yan sa kanila, makikita naman yun So ako hindi issue sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Ang isa pa na ayaw ko dun sa yung kumbaga hindi ko gusto na yung sasabihin natin na bawal dito yung tamad sa Canada.
Parang sinabi na natin na okay lang na maging tamad sa Pilipinas, di ba? Hindi ba dapat na kahit saang lupalop ka pa ng mundo, kahit saan ka, dapat talaga magsipag tayo. Di ba? Dapat ganun. Para sa akin dapat ganun. Hindi yung bawal ka lang pumunta ng Canada kasi tamad ka. Para sa akin hindi yun. Kahit saan ka dapat, kahit nasang sulok ka man ng mundo, dapat talagang magsipag tayo. Diba? Kahit na wala kang planong pumunta ng Canada or mag-abroad at gusto mo lang sa Pilipinas, walang dahilan na maging tamad. Diba? Dapat maging masipag pa din. Kaya yun nga yung yun yung mga masisipag, masisinop, mas sila yung umaasinso. Guys, kahit saan lupalop tayo ng mundo, kailangan nating maging masipag sa kung ano man yung ginagawa natin. Kung may negosyo man tayo or empleyado tayo sa kahit anong klaseng sektor, sa gobyerno or sa private, kailangan nating maging masipag. Kay abroad yan o sa Pilipinas, sa Canada yan o sa US yan o sa Europe, kailangan natin maging masipag. Kailangan natin pumarihas. Kailangan natin pumarihas sa lahat. Kung yun yung mensahe ko. Alam ko na may mga tao na magtataas ng kilay sa video na to or makapanood nito, makapakinig nito. Pero para sa akin opinion ko yun. Ako naman din nire-respeto ko yung mga opinion din ng ibang tao. Pero yung bawal, yun lang, ulitin ko, yung bawal ang tamad sa Canada, hindi po talaga bawal. Kasi may mga tamad ho talaga dito at andito pa rin naman sila, buhay pa rin naman sila, hindi naman sila nakukulong. So hindi bawal ang tamad dito, di ba? Pagka ikinulong na yung tamad, yun bawal na yung tamad sa isang lugar o sa isang bansa. Pero hanggat hindi nakukulong yung mga yan, ibig sabihin hindi bawal. Yun lang yun. Yun yung gusto ko lang iliwanagin Ayun, yun lang yung gusto kong mapagkwentuhan siguro marami pa yan mahabang discussion yan. Pero sa ngayon yun lang muna. At kung ano sa tingin ninyo comment below lang mga kababayan, mga bro, mga sis. Kung ano yung opinion ninyo, gusto ko ding madinig. Siguro mapag-usapan pa natin sa susunod. So maraming salamat sa inyong panunood, sa pakikinig. Doon sa mga medyo nasagasaan, wake up call na ninyo din to. Kasi ako din, hindi ko pinopromote hindi ko inaano na maging tamad ang isang tao. Kasi sinabi ko nga na hindi bawal dito sa Canada yung tamad. Pero hindi ibig sabihin ako pabor sa kanila or pabor sa ganung klaseng pag-uugali ng kahit na sino, Pilipino ka man o hindi. I-diretsuhin na natin sa mga ating mga kababayan. Ako ayoko nun. Hindi ako nagmamagaling, hindi ko sinasabi na super sipag ako or masipag akong tao, pero yung pagiging tamad, batugan, yun. Ayoko talaga nun. Walang kwenta yun walang yun hindi nakakapag yun sa komunidad natin walang naiaambag yung mga ganong klaseng tao. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong panunood at peace. Don't forget to comment, like, share and subscribe dun sa mga hindi pa subscribers. Okay, bye bye.